Jesus. Sige, next question, Vincent. May tanong ka pa? May baga-bagat running ka sa buhay? Hindi ko yan. Alam mo ba si Chris Nature? Alam mo ba yan? Walang pagtuturo si Kristo na mayroon pwede akong bang, dual kapatid, nature. Walang pagtuturong ganun. Manapa, ito, babasahin ko yung tuturo ni Kristo. Mayroong tuturo si Kristo na mayroon siyang dual nature. Wag mo na kayong sumabat ka. May nag-uusap ni Vincent eh. Ito sabi ni Kristo sa kanya. Wag mo nang tanungin si Vincent. Maglahad ka na lang. Saglit lang. Pakisuyo lang. Tahimik. Tahimik ka na. Walang Pakisuyo lang. Moderator, mga iba. Ganito na lang. Gawin na lang natin itong debate. Gawin na lang natin itong sobat. Yung pick is ang sige, paki-moderate na lang dyan, Bo Dennis. Dalawang haligi lang. Ano daw? Ang papatayuin ko. Dalawang si Kristo. Si Kristo. Si Makisig, dalawang haligi lang. Ano pa ulit? Marami yung haligi. Si Kristo Diyos. Totoong Diyos. Si Kristo ang totoong Diyos. Okay. Oo. Ano bro Makisig? Sige, game na. Simulan na natin. Alam na po ba ninyo yung hindi natin pa paumanin mo na, medyo pangit yung boses ko. Galing ako sa So ngayon ay ano ba yung rules? Yung rules. Teka, hinahanap pa natin yung rules para mabasa natin. May rules ka bro, John G? Nasa ano ko bro eh. Followers ko sa Facebook. Yung unang titindig kasi siya yung naghamon eh. Siya affirmative. So yung question and answer ay 7 minutes. Ikalawang tindig, 10 minutes ulit. Tapos 7 minutes yung question and answer. Yung rebata, 5 minuto yung conclusion at 1 minuto yung pasasalamat. Okay. For Vincent Albia ng ay na Diyos. Oo, dahil siya po ay may dalawang two nature po siya na diyan po ang nasa kanya po ang nakatira ang buong pagka-Diyos. Sabi po dito sa Colossians chapter 2 verse 9 up to 10 at sa 10 sapagkat
sapagkat sa kaniya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. And verse 10, at sa kaniya kayo'y napuspos na siyang pangulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. So kahit na dito sa bersikulo na to sa Kolosas, nagpapatunay na nasa kanya, na kay Kristo yung buong pagka-Diyos, nakatira ang buong pagka-Diyos. At sa English na version, kung babasahin natin ito, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. In verse 10, and ye are complete. So complete, wala na pong kulang. Kapag sinabi na complete, wala na pong kulang. Ang Biblia po ang nagsasabi dyan. Him, which is the head of all principality and power. So, nandyan po kay Jesus Christ nakatira ang buong pagka-Diyos. Dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. At sabi po dito sa Tito 2:13, para madali po tayo, kasi madali lang po talaga ito patunayan na si Kristo ay Diyos. Sabi po dito sa Tito 2:13, looking for that blessed hope, that the glorious appearing of the great God. Anong sinabi po? The great God, malaking Diyos, and our Savior Jesus Christ. So kapag sinabi mo nga si Jesus ay hindi Diyos, yan po ay kasinungalingan. Sino po ba ang dapat nating paniwalaan? Ang nagsasabi na si Kristo ay Diyos. Paano ka naging iglesia ni Kristo na ikaw ay hindi naniniwala na si Kristo Diyos? Sapagkat si Kristo po ang founder ng iglesia na tinatag na binigay ni Apostol Pedro, ni San Pedro. Great God, sabi po dyan, si Jesus Christ po ang great God, malaking Diyos at tagapagligtas. Sino po? Si Hesus Kristo. Dahil dyan po nakatira ang kanya buong pagka-Diyos. Sino po dapat ang paniniwalaan natin? Ang tao po na nangangaral na si Jesus ay Diyos, o ang tao na nangangaral na si Jesus Diyos at nakabatay sa Biblia? So, hindi po malabo at nabasa natin na looking for that blessed hope in the glorious appearing of the great God in our Savior of Jesus Christ. So, sinabi natin great God, wala nang hihigit sa Kanya. Tapos, dagdagan natin sa John 10:30. Yan po ang aming ginagamit. Sa Tagalog version, at ito po ang sinabi. Hindi, sa John 10:30, sinabi po dito mga kapatid, ako at ang Ama ay iisa. So kapag sinabing iisa, isa lang mga kapatid. Hindi sinabi na ako at Ama ay nagkaisa. Kundi sinabi po dito is isa lamang. Ang merong isa na marami at meron ding isa na isa lang talaga. Ano po yung isang marami? Isang grupo. Pero sinabi po dito na kung marunong tayo sa grammar, ako at ang Ama ay isa. Kung babasahin natin sa English version, ito po ang sinabi. Ito po yung sinabi, I and my Father are one. Siya at ang Ama ay iisa lamang. So, dyan po, malalaman natin na isa lang talaga ang Diyos. Balik tayo sa Tito 2:13. Sinabi po dito na great God. So, kapag sinabi natin great God, malaking Diyos, wala nang ibang malaking Diyos. So, kung ikaw ay tutol dyan, para sa iyo, mayroon pang mas malaking Diyos. So kung mayroon pang mas malaking Diyos, dalawa ang Diyos na sinasamba mo. At
kapag dalawang Diyos, Diyos na yan. Delikado yan, kapatid. Oo, ito po ang pinapatunayan ko na si Jesucristo ang Diyos dahil po sa Colossus chapter 2, diyan po nakasaad na ang pagka-Diyos po ay diyan po nakatira saan po? Sa katawan ni Jesucristo. At maraming salamat at dito lang ako. Ang winewave ko na yung oras. Okay, maraming salamat sa afirmatibo na isang defensor ng oneness belief. Handa na po ba ang kaanib ng Iglesia ni Cristo na si Makisig sa pagtatanong? Na ilang minutes yung tanungan? Meron po tayong 7 minuto sa pagtatanong. Okay. Your time start now. Okay, ang una kong tanong sa'yo, Vincent, handa ka na ba? Kapatid. Pakisuyo ng timer. Ayan, salamat. So, ang tanong ko sa'yo, tungkol sa tunay na Diyos. Yung nilatag mo lahat na talata, may binanggit ba na batay sa paksa natin na si Jesus ang totoong Diyos na nakasulat? Meron o wala? Meron. Sabi natin may na nagko-coach, moderator pa, Suyo, may nagko-coach. Meron. Second voice pa, Suyo, kung sino yung... Okay, pansamantala po munang mag-mute po tayo habang may nagaganap na debate. I think sa'yo ba yon, Vincent? Yung nagko-coach? Kasi naka-mute naman po sila eh. So, may narinig ka ba, moderator, na nagko-coach? Hindi ko napansin kasi maingay po dito sa area. May narinig ako eh. Sige, okay lang. Sige na. Proceed na tayo. Huwag kang matakot. Sunod na tanong, Vincent, saan talata mo mababasa sinabi ni Jesus, ako ang totoong Diyos? Sagot, sa Tito 2:13, looking for that blessed hope in the glorious appearing of the great God in our Savior, He is Jesus Christ. Na-answer ko na yung question. Okay, sunod na tanong. Sa Tito 2:13, may binanggit ba na ako ang totoong Diyos? Meron o wala? Counter, objection, Mr. Moderator. Okay, pause yung time. Okay, naka-pause po. Ano po yung objection? Ang objection ko po, Mr. Moderator, wala po akong nasabi na yung sinabi niya, pwede ba pakiulit yung question mo, kapatid? Ang tanong ko sa kanya, Dennis, meron bang mababasa sa nilatag niya na sinabi ni Kristo or ni Jesus, ako ang totoong Diyos? Ang nilatag ng talata, Tito 2:13. Ang follow-up question ko sa kanya, meron ba siyang nabasa dyan na sinabi ni Jesus, ako ang Diyos? Yun yung tanong. Meron o wala? Objection, Mr. Moderator. Hindi. Wala akong sinabi na pahayag siya mismo letra por letra, pero kaya kong patunayan na Mr. Moderator na itong Jesucristo. Umaandar yung time ko, nag-o-object siya, moderator. Umaandar yung time ko, nag-o-object siya. Okay. Hold po na time. Hindi time sumagot eh. Time niya na nag-o-object. Naka-post po yung after objection mo, Pastor Vincent? Hindi, siya yung nag-object. Siya yung nag-o-object, hindi sir. Okay. Ano yung objection? Ang objection ko po, Mr. Moderator, sabi ko po kanina, hindi po ako nagsabi na may nabasa dito sa Tito 2:13 na siya mismo ang nagsabi. Subalit, dito natin mabasa na meron nakalagay dito na great God in our Savior Jesus Christ. Yan po. Okay. Sa moderator's decision, dahil pasok na Wala pa po akong counter objection, Okay, Mr. sorry. Dennis. Wala pa akong counter objection. Counter objection po. Maliwanag po yung una kong tanong eh. Kung meron ba siyang bababasa na sinabi ni Jesus, ako ang tunay, ako ang totoong Diyos. Ang sagot po ni Mr. Vincent,
meron. Sinabi niya meron. Eh kung sinabi niyang wala, hindi ko na siya ipa-follow up doon sa Tito 2:13 niya. Counter. Sabi Objection. niya meron. Naka-record po. Wala na pong objection pagkatapos Okay. ng counter objection. Opo. So moderator's decision kapag ka nakapag-object na, hindi na pwedeng mag-counter at yung kabilang panig yung automatic na counter. Dahil po ang tanong ng negative ay pasok naman sa categorical, maaaring sagutin ito ng naaayon sa kanyang ibig. Depende kung paano sasagutin ng tinatanong. So ikaw na mag-decision ito, Pastor Vincent, kung paano mo siya sasagutin, yung katanungan niya. Okay po ba? Okay po. Okay, sige. So, resume the time. Magtatanong ba ako or paano? Patanong ka, nung uli minsan din niya ng derecho? Okay, Mr. Vincent, meron ka bang nabasa dyan sa Tito 2:13? Sinabi ni Jesus, ako ang totoong Diyos. Meron o wala? Resume the time. Ang answer ko po ay wala po tayong mababasa sa Tito 2:13 na siya mismo ang nagsabi na siya Diyos. Pero meron tayong mababasa na the great God, our Savior Jesus Christ. Next Yan question. po. Katwid, Vincent, galing lang sa bibig mo yung pahayag mo na sinabi ni Jesus, ako ang totoong Diyos. Tama, di ba? Galing lang sa sarili mo yon. Tama? Objection, Mr. Moderator. Pause the time. Sige po, ano po yung objection? Ba't puro Ang objection? objection ko po, Mr. Moderator, ako po ay nagpapahayag lamang at sinabi dito sa bersikulo na ginamit ko. Wala po kong sinabi na may meron akong binasa na nagsasabi mismo si Jesus Christ na siya Diyos. Pero kaya kong pinatunayan ko sa kanya na si Jesucristo ay Diyos. Yan po. Okay, counter objection, Mr. Makisik. Batay po sa sinabi niya ni Mr. Vincent, sabi niya, pinapahayag lang niya. So tinatanong ko lang, based sa pinahayag niya. So ang tanong ko, pahayag mo lang na sinabi ni Jesus, ako ang totoong Diyos. Sa makatwid, hindi niya nabasa. Kinukonfirma ko lang po kung tama. Okay, so confirmation lang yung kay Mr. Makisik, yun po yung kanyang Tama ba na confirmatory pahayag mo lang, question. Vincent, at Opo. hindi mo nabasa? Yes or no? Hindi tama. Kasi meron tayong mababasa sa Colossus 2, 9, 10 na in Him dwelleth in the fullness of Godhead. So, sunod na tanong. Nabasa mo ba sa Colossus 2:9 hanggang 10? Sinabi ni Jesus, ako ang totoong Diyos. Nabasa mo ba o hindi mo nabasa? Object, Mr. Moderator. Moderator, bakit parang puro objection na lang? Sige po, ano po yung objection, Mr. Affirmative? Na po, Mr. Moore, yung binasa ko kanina at hindi ko po yun dadagdagan. Kung ano po ang sinabi doon, yun na po yun. Okay. So meron po bang counter objection ang kabilang panig? Yes po. Ang sagot ni Mr. Vincent, tinanong ko siya, so hindi mo nabasa or parang confirmation na nabasa mo ba sa Tito 2:13 na sinabi ni Jesus na ako ang tunay na Diyos? Sabi niya, wala. Pero mababasa. Sabi niya, pero mababasa sa Colossus 2:9. So sa makapid, yung follow-up question ko, hinahanap ko kung nabasa niya ba sa Colossus 2:9 na sinabi ni Jesus, ako ang totoong Diyos. Nabasa ba niya o hindi? Nabasa ba? Vincent, nabasa ba? Po, affirmative. Ano man ang magiging kasagutan mo ay tatanggapin ng nagtatanong. Yan pa ay base ninyong opinion at kasagutan. Please continue the question. Yung tanong, Vincent, nabasa mo ba sa Colossus 2:9? Sinabi ni Jesus, ako ang totoong Diyos. Nabasa mo ba? Wala yung mabasa sinabi ni Jesus siya Wala. Diyos, pero mababasayan dito na siya ay Diyos. Is
in the statement of Colossians chapter 2 verse 9 and 10. Yan po ang answer ko. Next question. Sa katwid, walang tinuro ni Jesus, ako ang Diyos. Tama po ba, Vincent? Objection, Mr. May nagko-quote sa kanya, naririnig Yes. ko. Ano objection? Ulitin ko na wala akong ibang sinabi at ito lang po yung papuntunayan ko na sinabi sa Colossians 2 verse 9 up to 10 ang pahayag sa Diyos ni Kristo. Wala akong sinabi na balik-balik Sige lang yan. Apo. So may counter objection po ba? Ang tanong ko lang naman, simple lang ang tanong ko kung valid po yung tanong ko, Mr. Moderator. Ang tanong ko lang, kung tanggap ba niya na walang pagtuturo si Kristo na pagsasaysay sa kanyang sarili na ako ang totoong Diyos. Tanggap ba niya yon? Na walang Kristong gano'n? Pakisagot po ng categorically na question, Mr. Maraming salamat, Mr. Moderator, kasi alam mo talaga kung anong dito. So, ang tanungan niya ay may mababasa ba na sinabi mismo ni Jesus Christ, siya mismo ay Diyos. Ang sagot ko po naman, kasi hindi naman po tayo pwedeng lumabas sa ibang bersikulo kasi ang pinatunayan po tatlong bersikulo. So ang sagot ko po dyan is I think no. time na, Pero ang Moderator. premise po, Next question. Okay, post the time. Next question po. Okay, sunod na dito John 30 na nilatag mo, Mr. Vincent. Meron ka bang basa na iisang Diyos? Meron o wala? meron. Anong salin? Yung nakasulat sa John 10:30 na ako at ang Ama ay iisang Diyos. Anong salin? King James Version 16:11. Pakilat yung King James version. Sige. So John Post ko muna yung time. please time. John 10:30, I and my Father are one. Isa. Next Hindi po yan question. yung tanong. Hindi po yan yung tanong man. Hindi yan yung tanong, Mr. Moderation po. Ang katanungan ko napakaliwanag po. Yung tinatanong ko, yung nakasulat, yung one God. Hindi yung one lang. One God. Iisang Diyos. Meron bang Counter. sasalin ng KJV na nakasulat na ako at ang Ama ay iisang Diyos? Meron o wala? Objection, Mr. Moderator. Yes, ano po yung objection? Opo, ang objection ko po, sabi niya po ay gusto niyang patunayan na sa 1 Gs 30 ay sabi niya na gustong marinig na mayroon lamang isang Diyos dahil ang ama po Diyos yan eh. So hindi siya naniniwala na ang Ama ay Diyos. Okay, so this moderator, dahil ang pinagdidebatihan nyo naman ay patungkol sa Godhead. Hindi pa ako So, nakapag-counter, Mr. Okay, Moderator. paumanhin po, sorry. Okay, counter objection, Mr. Makisig. Simple lang po yung tanong ko, kung meron ba siyang nabasa na iisang Diyos? Ang sagot niya, meron. Kaya yung pangalawa niya, anong salin, yung one God or iisang Diyos? So, nag-object na siya. Mali po ba yung tanong ko, Mr. Moderator? Ang tanong ni Mr. Makisig ay pasok naman sa categorical. So ngayon, sasagutin siya ng affirmative ayon sa nais niyang isagot. So hindi po tayo Ulitin ko yung tanong, Mr. Vincent. Hindi pa. May Ulitin salin lang po. ka ba dyan na nakalagay iisang Diyos? So, John 10:30? Meron o wala? Categorical question, pwede ba meron ba yung premise, Mr. Moderator?
Pakisagot hindi po. mo muna. Kanina pa tayo nag-o-object Mr. Moderator, hindi moderator, sorry. Hindi tayo Okay. nakatapos sa tanungan eh. Oh. Hindi, meron Valid yung lang. tanong, sabi ng moderator, Yes. valid yung question. Sagutin mo ng diretso. Meron The ba question is salin valid. na iisang Diyos? Meron o wala? Categorical question or not categorical? Meron o wala? Sagot ka lang kung meron o wala. Categorical question, bro. Kasi sabi. Yes, Mr. Moderator. Hindi yung Pakisagot na moderator lang yung po. kausap mo, Vincent. Ako yung kausap mo. Tinatanong kita, meron o wala? Meron ka ba Pakisagot nabasang na lang po ng iisang tanong ng Diyos sa category. John 10:30? Categorical. Mr. Marquez, ito lang sabi ko sa iyo. Kung ikaw ay mag-question, dapat sabihin mo naman na Objection, category. moderator, hindi siya sumasagot batay sa tanong. Ang tungkulin niya, sumagot muna ng categorically kung Okay, meron pause the o wala time. bago siya magpaliwanag. Okay. Ililinawin ko lang, no, Mr. Makisig, sa ating, sa iyong kadebate. Pastor Vincent, nagtatanong siya ayon sa nilatag mong talata kung merong termino o salita na iisang Diyos. So ngayon masasagot mo naman siya ayon sa kagustuhan mong kasan. O ikaw yung sasagot, Okay. depende sa pangungusap na gagamitin mo. Yun po. Oh, sige, okay. Okay, resume the time. My answer is wala tayong mababasa na sa 1:30 na iisang Diyos, pero meron tayong mababasa I and my Father are one kasi sila po ay Diyos at siya po ay iisa. Next Sunod na question. tanong, Mr. Vincent. Yung ginamit mo na John 10:30, yung terminong one, Greek word, gender form na one. Objection, Mr. Moderator. Yes, resume the time. Post the time. Wala Ano po po akong ang nagpapahayag. Wala po akong nagpapahayag about sa Greek kasi English at Tagalog lang po ang pinapahayag ko. Okay, Objection, counter. Mr. Moderator. Yes po. Ginamit niya yung John 10:30 at sinabi niya yung terminong one. Wala ling na komo gumamit siya Tagalog, hindi ang ibang lengguwahe. Wala po sa ruling na ganun. Regardless, aminin na lang niya na hindi ko alam. So next question na tayo. Ang tanong ko sa iyo, Vincent, ano sa Greek word yung gender form ng one na ginamit sa John 10:30? Ano? Objection, Mr. Moderator. Wala nang objection, tapos na yung objection mo, nag-counter na ako. Saglit lang, Mr. Makisig, no? Wala na objection kasi objection po tayo kanina. Pero, moderator's decision, hindi po natin maaaring kontrolin kung ano man ang maging kasagutan ng tinatanong po natin. So, malaya po siyang sagutin na ayon doon sa tanong at sa paksang tinatalakay. So, yun po. So, sasagutin mo, uulitin mo ni Ginoong Makisig at pakisagot na lang po, Pastor Vincent. Okay. Thank you. Resume the... Okay po, sige. Okay, ito Mr. Vincent. Sa Greek word ng John 10:30, ano yung ginamit na gender form sa terminong one? Ano? Ano? Ang sagot ko, wala akong sinabi na about sa Greek. Yan po ang sagot ko. Okay, Kasi next ang- question. Sa ang ginamit makatwid, ko ay- sunod na tanong. English version at Tagalog. Sa makatwid, Vincent, hindi mo alam. Tama? Vincent, sa makatwid, Pastor Vincent ka pa naman. Hello. Sa makatwid, hindi mo alam. Pastor Vincent, tama? Hindi ko alam pero nasa naman yan sa Hindi English. pala alam. One. Oh, anong problema diyan? Okay, next question po. Okay. So, yung terminong one or yung terminong iisa sa John 10:30, iisa ba sila ng pagkatao? Yun ba yung unawa mo? Hindi. Kasi ang ama Iisa na sila hindi ng tao. pagka-Diyos. Oo, isang pagka-Diyos.
So, anong salin yun? Iisa sila ng pagka-Diyos. Okay, King James inabutan na Version, po English ng, version. ng time. O inabutan na po ng time at ngayon po ay natatapos na tayo sa unang tindig ng affirmative at dadako naman po tayo ah, sa kabila, sa negative side. Siya naman po ang magtitindig, si Ginoong Makisig ng Iglesia ni Cristo. Meron pong 10 minuto sa pagtitindig. Bro Okay Makisig, na ba, moderator? yes, yes. Pasuyo na lang, paki-off mic ng iba, Vincent. Pasuyo, pa-off mic na lang. Maingay yung mga kasama mo sa bahay eh. Okay na, kamute na siya. Okay, salamat. So, start na ba ako? Pasuyo, hindi ko po marinig eh. Start na po bro, your time, start now. Okay, maraming salamat sa programang ito. Bago ko ipahayag yung aking pananampalataya at yung aking natutunan, nais ko lang bigyan linaw sa inyo, hindi po ako opisyal na debater ng aming religion or ng aming organisasyon o ng aking sinasampalatayanan. So, kung ano man po ang masabi kong mali, ay taos puso po akong hihingi ng paumanhin kung magkamali man ako. At ako yung mananagot sa kung ano man ang pagkakamaling nagawa ko. So, dako po tayo dito sa pag-aaral natin sa kung si Kristo nga ba talaga ang binabanggit na ang totoong Diyos. Kasi ginamit niya yung pantukoy or yung article na ang sa Tagalog, sa English, the true God, ginamit niya yung article na yon. So sa makatwid, tumutukoy kay Kristo para sa kanya. Ngayon, itanong natin sa Biblia, tama ba yung mga ganong pananampalataya o ganong pagtuturo na si Kristo ang tunay na Diyos or si Kristo ang totoong Diyos? Kung kami lamang po ang sasagot, hindi kami sasagot batay sa kuro-kuro, sa palapalagay, kagaya ng ginawa ni Vincent, sa pahayag-hayag lang, pero hindi niya nabasa na sinabi ni Jesus na ako ang totoong Diyos. Itanong natin kanino? Sa Biblia po natin tinatanong. Kasi ang sabi rin ng mga apostol, no, hindi ko na sasabihin po yung eksaktong sitas. Sabi ng mga apostol, kapag ka merong dumating sa inyo na iba sa ipinangangaral naming ibanghelyo, itakwil ninyo or sumpain ninyo. Or huwag nyo silang pakinggan. Parang ganun yung diwa po ng talata. Kaya kami, sumasampalataya dito po sa unang Korinto 4 na binabanggit dito sa nakasulat sa 6 na binanggit ni Apostol Pablo na huwag tayong magsihigit sa mga bagay na nasusulat. Ibig sabihin, kung ano lamang ang nakasulat, itinuro ng apostol, itinuro mismo ni Kristo, yun lang ang dapat nating sampalatayanan. Yun lang ang dapat nating pakinggan. Ngayon, itanong po natin sa Biblia, si Kristo nga ba ang totoong Diyos? Ito po sagot ni Kristo. Batay sa 1:8, no? Ito, medyo familiar na po sa inyo to. Si Kristo nga ba ang pakilala niya sa kanyang sarili, totoong Diyos? Ang sabi po ni Kristo dito sa 1:8-40, ang sabi dito, datapwat ngayon pinagsisikapan nyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng alin? Ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ano po yung sinasaysay na katotohanan ng ating Panginoong Hesukristo? Ang sabi diyan, siya daw ay tao. Katotohanan po ba na siya ay tao? Katotohanan. Kanino niya po narinig yun? Na aking narinig sa Diyos.
kung si Kristo ang Diyos, parang niloloko tayo. Kasi pinakinggan niya yung sarili niya pagka ganun. Ngayon, ang tanungin po natin, sino naman ang ipinapakilala ni Kristo na totoong Diyos or tunay na Diyos or ang tunay na Diyos? Ito, pakinggan natin pagtuturo ni Kristo mismo. Hindi tayo yung mag-iimbento ng aral, kagaya ng iba. Dito po sa 1:17, talatang 1 at 3 pa. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, na siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Ano po, sino po ang ipinapakilala ng ating Panginoong Jesucristo na iisang Diyos na tunay? Ang sabi po niya sa pananalita niya, ikaw. Hindi niya sinabing ako. Hindi niya sinabing tayo. Hindi niya sinabing ikaw, anak, Espiritu Santo, iisang tunay na Diyos. Wala po eh. Maliwanag. Ano sabi niya? Ikaw, single person. Ikaw ay makilala nila na iisang tunay na Diyos. Si Kristo, ano dapat nating pagkakilala sa Kanya? Ang sabi diyan, na siyang iyong sinugo. So sa makatwid, ang dapat nating kilalanin patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, sinugo po ng Diyos. Hindi tunay na Diyos. Kasi ang ipinapakilala ni Kristo na tunay na Diyos, walang iba kundi yung Ama. Tama ba yung ating pagkaunawa dito sa sinabi ni Kristo na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, yung Ama? Pakinggan po natin pagtuturo ng mga apostol. Dito po sa unang Korinto 8, talatang 6, ganito ang pahayag. Ngunit sa ganang atin, pagtuturo ni Apostol Pablo, isang Diyos lamang. Sino po yung isang Diyos lamang ng mga apostol noon at mga Kristiyano? Ang sabi sa talata, ang Ama. Uuli natin ang basa. Ngunit sa ganang atin, may isang Diyos lamang. Sino daw po yung isang Diyos lamang? Ang Ama. Si Kristo, ano po pagkakilala ni Apostol Pablo? Isa din ba siyang Diyos? Ito, basahin natin. Sa ikalawang sugnay, at isa lamang Panginoon, si Jesucristo. Sa makatwid, tama, ang isang Diyos lamang na itinuro ni Kristo, yun din ang itinuro ng apostol na si Pablo. Ito ngayon ang tanong. Bakit hindi po alam ni Vincent ito? Pastor pa naman, kung ano tawag dito, oneness. Pastor pa naman ng oneness, hindi niya alam. Bakit hindi nalalaman ni Vincent na ang isang Diyos lamang ay ang Ama? Ang sabi dito sa 7, gayon may wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan. Kaya ngayon, Vincent, pagtuturo ng apostol, pagtuturo ni Kristo, pagtuturo sa mga Kristiyano, ang isang tunay na Diyos or ang totoong Diyos, walang iba kundi ang ating Ama. Gaya ng binanggit ko sa iyo kanina dito sa 1:20-17, aking Diyos, inyong Diyos, aking Ama, inyong Ama. Hindi sinabi ni Kristo na kilalanin mo ako na ang totoong Diyos. Kaya hindi po kami humihigit kung ano yung nakasulat. Ngayon, tingnan pa natin yung ibang talata na magpapatunay na si Kristo tao at hindi Diyos. Pagtuturo pa rin ng mga apostol. Kasi kanina, sinabi ni Kristo sa 1:8-40, sinabi niya, katotohanan na nagsasaysay siya na siya ay tao. Katotohanan din ba na itinuro ng mga apostol si Kristo tao? At iba yung tinuturo nilang iba yung tinuturo nilang tunay na Diyos. Ito po dito sa 1 Timoteo 2, talatang 3, 4 at 5 pa. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan.
ito palang sasabihin ni Apostol Pablo, nakalulugod daw sa paningin ng Diyos. Ano pa? Ang sabi diyan, ikaliligtas. Ano pa? Ikaalam ng katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Ikaliligtas. At sabi sa 5, sapagkat may isang Diyos at may isang pamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Ang sabi ni Apostol Pablo, ikaliligtas mo kapag sumampalataya ka, ang taong si Kristo Jesus. Hindi sinabing ang Diyos na si Kristo Jesus. Marami pong salamat sa pakikinig sa tunay na aral. At dito po na po winawakasan. Sana nasubaybayan ni Vincent yung mga pahayag ng mga apostol at ni Kristo. Yun lang po. Maraming salamat. Dako na tayo sa sunod na part ng debate. Okay. Mr. Dennis? Oh, yes po. Okay, na handa na po ba magtanong si Pastor Vincent para kay Makisig? Meron pong 7 minutong pagtatanong. Vincent, Bro? are you still there? Nalaglag yata. Wala eh. Nakamute yata. Pastor, nakamute ka? Nakamute yata siya or maybe nag-CR. Hintayin natin mga ilang minuto, no? Hello? Yes, yes po. Opo. Okay, Narinig your ko po yung time start now. Sabi mo kanina na pinatunayan mo si Jesus ay tao lamang. Categorical question. Sinungaling ba ang Biblia na kapag may mabasa na si Jesus ay isang malaking Diyos? Categorical question. Hindi sinungaling ang Biblia. Nagkamali ka lang ng pahayag kagaya ng pag-amin mo kanina na wala kang mababasa. Sinabi ni Jesus, Sir, ako Mr. ang Moderator. totoong Diyos. Next question, please. Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Nawawala yung moderator. Parang nakatulog at nanghinat ng lupaypay. So, si Mr. Moderator, ano po yung naka-post ang time? Ano po yung objection? Objection, Mr. Moderator. Yes. Ang question ko po, categorical. Sabi ko po sa kanya, na sabi niya po ay sa kanyang pinatunayan niya, si Kristo ay tao lamang at hindi Diyos. Sinungaling ba ang Biblia? Ito po yung katanungan ko. Sinungaling po ba ang Biblia kung ang Biblia nagsasabi na si Kristo po ang malaking Diyos? Categorical question, yes or no? So, Hindi nga, no nga ang sagot. Di mo na pakinggan, Vincent. Yun po, no, sinagot hindi naman po sinungaling pala. ang Biblia. Oo, hindi sinungaling ang Biblia. Nagkamali ka lang ng unawa. Kagaya ng pagpapahayag mo kanina na sinabi mo na si Kristo ang totoong Diyos. Pero hindi mo nabasa. Next question, please. Next question. So, ang question mo ay no, na Hindi po, sinabi ko sagot kanina po yun, ay hindi question. Sagot po. categorical question po yung hinihingi ko. Sumagot po ako. Moderator. Next question. Next Yes or question no? na, Pastor. Yun ang Sumagot siya ng yes. Okay, yes. No ang sagot. No ang sagot. Okay. No. Sorry pala. No ang sagot niya sa tanong. Okay, magandang answer yan. No. So, sabi mo, yung question ko kanina ay kung pinatunayan mo na si Kristo ay tao lamang at hindi Diyos. At sabi ko naman kanina na si Kristo, kapag mayroong mabasa
nabasa sa Biblia na si Kristo ay malaking Diyos, so si Kristo ay sabi mo naman ay hindi ka tutol, is no. So, sino po ang paniniwalaan? Ang Iglesia ni Kristo ba na hindi naniniwala si Kristo Diyos, o ang Biblia nagsasabi ni Kristo, si Kristo ay malaking Diyos? Categorical question. Fallacy question. Walang sinabi Okay, sa Biblia na si Kristo malaking Diyos. Tama din ang Iglesia ni Kristo kasi pagtuturo ng mga apostol, si Kristo tao. At ang pagtuturo naman ni Kristo, yung Ama, yung tunay Diyos. Next question please. Next question. So, kapag next question, so kapag ang Biblia, only by asking the right Moderator, may masama yung loob. Meron pong debate na nagaganap. Pa-mic off. Ipopost ko muna. Ako na kasi may nagaganap po tayong live debate sa online. Teka, post naman yung time eh. I-mute lang natin. Oh, okay na po, resume the time. Next question po. so, total ka ba? Kapag may nabasa sa Biblia, the great God and Savior Jesus Christ. Pardon, di ko marinig. May hangin. May hangin. Di ko marinig. Ano yung tanong, Vincent? So, total ka kapag may nabasa sa talata ng Biblia na the great God and our Savior Jesus Christ. Yes or no? Hindi ako tutol sa Tito 2:13 na the great God and our, ano yung sinabi mo, at ang tagapagligtas na si Hesus Kristo. Hindi ako tutol doon. Mali lang yung pinatutungkulan mo na great God. Hindi great God si Kristo doon. Kasi ang sabi ni Kristo, ang Ama ay mas dakila kaysa akin. Next question please. So, hindi ka tutol yan pero tinutulan mo. Ito yung question ko. Si Kristo, Moderator, nagsa-side comment pa Suyo. Moderator, nagsa-side comment si Vincent. Magtanong ka lang, Vincent, huwag ka mag-side comment. Bawal po mag-side comment, basta magtatanong lang at ang kabilang panig po ay sasagot lamang po. Okay. Yun lang po. Sige po, continue po, tuloy po. Maraming salamat po. So, hindi ka tutol sa Tito 2:13 na sinabi dyan na Yes, si yes. Kristo ay isang malaking Diyos. So, Hindi, ito po ang tutol ako katunayan doon sa statement mo na yun. kaysa ni Kristo. Ano yun? Sabi ng Tito 2:13, si Kristo daw ay great God. So, meron pa bang mas great God kay Kristo? Mali nga yung unawa mo. Mali na si Kristo yung great God dyan. Yung tinutukoy na great God dyan, sinabi na ni Pablo sa Tito 1:4. Hindi mo kasi binasa yung unang chapter eh. Basahin mo muna yung unang chapter, Tito 1:4. Sino yung Diyos na tinutukoy niya na great God dyan? Next question please. Next question, Vincent. Okay. Nawala si Vincent? So, hindi ka tutol. So, sabi mo, sa Tito 2:13, hindi si Kristo yung great God. Bakit Yes, mayroon tayong definitely. nabasa? Napuputol ka, Vincent. Excuse. Okay. Sabi mo kanina na hindi si Kristo yung great God. Yes. Bakit mayroon tayong nabasa sa Tito 2:13 na siya ang great God? Hindi siya yung great God. Ang sabi kasi sa Tito 1:4, hindi ka kasi nakikin kay Pablo eh. Ang sabi sa Tito 1:4, kay Tito na aking tunay na anak ayon sa pananampalataya ng lahat at kapayapaan nawang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na tagapagligtas natin. Kaya yung tinutukoy niya na Diyos or yung great God dyan, yung Ama. Next question please. So, my question is para sa iyo, ilan ang tagapagligtas? Isa. Na ginawang tagapagligtas. Isa.
So, total kan, kung mayroon tayong I think may coach si Vincent sa kwarto niya or sa lugar niya. Huwag kang matakot, kapatid. Hindi yun Hindi ako na Okay lang yan. Moderators time, iwasan po natin ang pagkokomento. Sige. Ko-confirm ko lang, moderator, kung dalawa ba yung kadebate ko ngayon na may kasama si Vincent sa kwarto? Isa lang paumanhin, si Pastor Vincent ay nasa tahanan niya kasama ng kanyang kasambahay, ng kanyang kapamilya. Opo, sama-sama po silang masaya na nakikinig sa debating ito. May naririnig ako nagsasalita baka Opo, meron po yung mga kapamilya mas maganda sana sila na dalawa sumagot para hindi nakakahiya. Sige, so Pastor Vincent, meron ka bang i-complain o kasi napapansin niya marami ka daw diyan mga dabarkads, yung mga pamilya mo ba na masasaya na nakikinig sa debate, ano po bang masasabi nila? Ay, yung kapatid ko, meron lang kinuha dito na libro. Hindi naman masama ang pagkuha ng libro. Ipagpatuloy natin ang debate. Pero kung gusto mo na dalawa, pagbibigyan kita, pero tayo lang muna. Kayo lang muna one-on-one. Ikakabuti ng lahat. Okay? Pakisabi na lang sa kasama mo, tumahimik muna siya para dire-diretso tayo. Next question, please. Tama. Problem. Para hindi magbigay ng disturbance. Okay, salamat po sa bawat isa. Resume the time. Oo. Okay. Question. Sabi mo kanina, may isa lamang tagapagligtas, yun ay ang Ama. Ito po ang question ko po. I think mali yung napakinggan mo. Please continue, pakiulit po para Sabi ko, natin. ang ginawang tagapagligtas sa panahon natin ngayon, si Kristo yung isa lang. Si Kristo ginawang tagapagligtas. Next question, please. So, kung si Kristo ginawang tagapagligtas, yung Diyos Ama nyo, hindi yun makakapagligtas. Tagapagligtas ang Diyos Ama lamang sa kanyang pagliligtas, no? Ginawa si Kristo na tagapagligtas batay sa Gawa 5:31. Gumagamit ng kasangkapan ng Diyos sa lahat ng kanyang kagustuhan. Lahat yan kasangkapan ng Diyos. Next question, please. Next question. Sabi mo na ginawang kasangkapan si Kristo na tagapagligtas. So, ang question, dalawa pala ang tagapagligtas. Mali. Ang tagapagligtas ng Diyos, ito basahin ko, siya'y pinadakilan ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas. Kapag katutol ka sa kalakila ng Diyos at ginawa na tagapagligtas, burahin mo na lang yung talata, punitin mo na lang. Next question, please. Salamat po, inabutan na. Pastor Vincent, salamat sa pagtatanong at inabutan na po tayo ng oras. Yan po, mga kamaster. Mag-Sante Barley po tayo mga kamaster. Huwag kalilimutan para maging malakas ang resistensya sa pakikipagdebate. Tayo po naka-live sa Masters Defender YouTube channel. Subscribe na po. Nasa 7,000 na po ang mga subscribe. Si Bro John G, admin, medyo malulobot na po tayo. May pagpatuloy ang secondary battle ng dalawang nagdidebate. Saglit lang bro, makisik Pastor Vincent, medyo kasi malulobot ako hahanap tayo ng magpapatuloy. Teka. Okay, sige po Pastor Dennis. Apo. Sino ba available dito? Bro John G, available ka po ba? Teka. Bro Cram, available ka ngayon? Bro, available ka ngayon para sa rebuttal? Walang magre-rebuttal, malulobot ako mga kapatid. Teka, hanap tayo ha. Si Bro Ricardo, kaya nyo bang mag-moderate sa rebuttal? Rebuttal na po sila.
Kung experience niyan masyado sa pagmumoderate. Kasi malolobat po tayo, sayang mamaya mga 5% lang. Wala bang charger dyan? Wala bang charger dyan? Hanap. Kasi nasa company ako. Bro, Makisig, paano to? Teka ha. Mag-invite kayo ng isang moderator. Tika muna. Bro Clyde, kaya mo po bang mag-moderate? Nasa rebuttal stage na po sila? Nasa trabaho ako, bro. Ayun, nasa trabaho. So, paano tong debate nyo? Rebuttal na lang ang kulang at konklusyon. Tayo po ay malolobat na mga kamasters. Maghihintay po tayo ng Sige, tuloy ko na. admin. Si Medan. Si Bro Midan, bro, kaya mo bang hindi, kapatid niya kasi sa pananampalataya yung yung nagdidebate. As much as possible yung ibang religion para wala po silang masasabi. Wala kasing invite to yung dapat mag-invite ka muna dyan kahit sila ni... Okay. Si Bro Edward ng JW. Kaya mo pong anong tawag dito? Kaya mo, Bro Edward? Totoo, wala akong experience dyan. Wala akong experience sa moderate. Oh. Malalobat na kasi ako, 5%. Wala akong experience sa moderate. Ituloy mo na lang muna at iraraos na lang kapag wala ka. Ito muna. Mag-invite ka kasi walang invite yung kung kasi things ko mag-invite ka kahit si Pastor Anthony pwede siguro yun. Invite mo siya baka wala siyang ginagawa ngayon para makapasok siya muna sa Ano nangyari? Wala daw nalagay tayo sa moderator, Cram. si Brother Cram. Ano? Wala daw moderator. Ikaw Sige, daw ano nangyari? ang brother. Sige. Anong ako nahinto? Rebuttal stage na. Rebuttal, 10 minutes, no? Ang topic, Cram, yung patutunayan ni Pastor Vincent ng Oneness na si Jesucristo ang totoong Diyos. So, nasa rebuttal stage na tatayo na siya ng pangalawang tindig. Sige. Mag-intro ka na, Brother Cram. Hindi, rebuttal standard, di ba? Hello? Bali second rebuttal. Yes, bro. Vincent, ano ka na daw? 10 minutes. Nandiyan ka ba? Okay. Bro? Sino po yung moderator natin dito? Si Cram. Si Cram. Yung nakalagay na ngaral. Ayan. Ang ngaral. Okay po. Ito si kapatid na Cram. Okay po. Ilan minutes po? 10 minutes, no? 10:77 alam ko eh. 10:07 kayo, di ba? Okay po. Maraming salamat. Okay na po ba? Okay, ito na yung time. 10 minutes para sa'yo. Okay, maraming salamat. At napatunayan ko po na si Jesucristo ay Diyos at iisa lamang na manliligtas. Dahil sa Tito 13, wala po niya talaga yun na timbag. Dahil siya po, si Jesucristo po ang isang great God, malaking Diyos. Sabi niya kanina, hindi si Kristo. At kung babasahin natin dito sa Tito 1:4, kay Tito na aking tunay na anak, ayon sa pananampalataya ng aking biyaya at kapayapaan nawang mula sa Diyos Ama kay Kristo Jesus na tagapagligtas. So sabi ng kapatid natin kanina, kaanib ng Iglesia ni Kristo, na si Kristo po ay tao lamang. So it means
wala siyang power na makapagligtas dahil tao lang para sa kanila si Kristo at hindi Diyos. Meron bang tao ang makapagligtas sa panahon ng second coming ng Panginoon? Dahil sabi po dito sa Tito 2:3, malinaw na malinaw po na ito po sa English version na sinabi po dito na looking for that blessed hope and glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Savior si Jesus Christ. Pagkatapos sasabihin mo, tao lang si Jesus Christ. O pagkatapos sabi ko naman kanina sa kanya na, so dalawa ang tagapagligtas. Sabi niya naman, hindi, isa lang tagapagligtas. Pagkatapos sabi niya naman na si Kristo ay tao lang. Meron bang tao na makapagligtas sa atin? Walang iba ang makapagligtas natin, kundi ang Diyos lang, the great God in our Savior, Jesus Christ. Sabi niya, patunayan niya na si Kristo ay tao lamang. At ako papatunayan ko na itong Kristo, nandyan yung nakatira yung Panginoon. Dahil sabi po sa Colossians chapter 2 verse 9 at sa 10, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Sa Kanya po nakatira ang fullness. Hindi po half, hindi po 1/4, hindi 1/2, but it is fullness of the Godhead bodily. And ye are complete Him which is the Godhead of all principality. Tapos sasabihin mo, Diyos lang, ay tao lang si Kristo. Hindi, kapatid, dahil si Kristo, yan pong body ni Kristo, dyan po nakatira ang fullness of the Godhead bodily. Dyan po papatunayan ko na si Kristo hindi lang tao, kundi siya rin po ang Diyos na tagapagligtas. Iisa lamang po ang tagapagligtas. Dahil sa 1:30, ulitin ko, sabi niya wrong daw itong pag-study namin na I in my Father are one. Dahil bakit po sinabi dito na I in my Father are one? Dahil dyan po sa body ni Jesus Christ, dyan po nakatira ang fullness of the Godhead bodily. Hindi lang tao si Kristo, kundi siya po ay Diyos. Nandyan po ang Godhead fullness, mga kapatid. At sabi po dito sa First Timothy chapter 3 verse 16, sabi po dito, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached into the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Tapos, paano mo masasabi na ito ay wrong? Na sapagkat sinabi dito na God was manifest in the flesh. Siya po ay nagpakatao, pero hindi po siya talaga totoong tao. Nagpakatao lang po siya para ang fullness of the Godhead, fullness of God, dyan po titira sa katawan ng nagpakatao na si Jesucristo. At papatunayan ko po, dyan ko po napatunayan na si Kristo ay hindi tao lamang, kundi siya po ay the great God. I-wave ko. Tapos I-wave mo na? na yung oras, kapatid. Tapos na? Meron ka pang 4 minutes and 38 seconds. Okay na po yan, okay na po yan. Okay, sige. Ayan. So, i-wave nyo na yung oras. So, dako na tayo sa ano? Sa tawag dito. Question and answer. So, yun. 7 minutes. Ready ka na, bro Makisig? Okay. So, unang tanong ko sa'yo, Vincent. Handa ka na ba?
So, teka lang bro, Yes. Hello. Kasi kanina, napakinggan ko, puro tawag dito. Kung okay lang, bukas-bukas sa inyo yung objection, okay lang? Okay, Hindi sige. ako nag-o-object eh. Oo, si Vincent yata yun. So, okay, bigyan kita ng 7 minutes. And bigay ko. Okay. Unang tanong ko sa iyo, Vincent. Tanggap mo ba yung sinabi ni Jesus sa 1:8:40 na siya ay tao? Yes or no? Yes. Okay. Sunod na tanong. Tanggap mo ba si Jesus batay sa John 20 verse 17 na meron siyang Diyos at meron siyang Ama? Tanggap mo ba yun? Pakiulit, kapatid. Tanggap mo ba batay sa 1:20:17 sinabi ni Jesus, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, aking Diyos at inyong Diyos? Tanggap mo ba yung nakasulat? Tanggap ko yung bersikulo na kasulat. Okay. Tanggap mo na si Jesus merong din Diyos. Tama? Saan mabasa? Dito sa John 20 verse 17, aking Diyos. Magandang gabi sa inyong lahat. Bro Gerald, may debate, Bro Gerald. Saglit lang, Bro Gerald. Objection, Mr. Moderator. Pwede bang mapakibasa sa aking katunggali ang kanyang sinasabi na talata? Binasa ko na, John 20 verse 17, sinabi niya, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, aking Diyos at inyong Diyos. Ang tanong ko sa iyo, yung aking Diyos ni Kristo, Okay, Diyos niya ba yun o hindi? Diyos niya ba o hindi Diyos? Tanggap ko yung bersikulo. Okay. So tanggap mo hindi Diyos si Kristo. Saglit. Categorical yung tanong kung tanggap mo o hindi. So yun lang. Tapos tsaka magpaliwanag. So may 20 seconds kang paliwanag, kapatid, kung ano. Sige. Resume. Tanggap mo ba na Okay, meron din salamat, Diyos si Mr. Kristo, Moderator. Vincent? Please, for clarification, your question. It is categorical or not? Categorically, yes or no, kung tanggap mo o hindi tanggap na meron din ni Diyos si Kristo. Tanggap mo ba o hindi? Tanggap ko ang bersikulo, yes, at ito po yung pahayag ko dahil siya po ay dahil sabi po sa Biblia, God was manifest in the flesh. Okay, sunod na tanong. Dito sa John 17:3, tanggap mo naman pala yung John 27. Ang sabi dito, ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya. Tanong, sino yung kausap ni Kristo sa langit? Mr. Vincent, sino ang kausap ni Kristo sa langit sa John 17 verse 1? Siya. Sinong siya? Siya lang. So, sinasabi mo, may salamin sa langit, nung tumingala si Jesus sa langit, ako rin yun, parang ganon? Objection, Mr. Moderator. Yes, bro. Anong objection mo? Wala akong sinabi na may salamin sa langit. Okay. So, sige, pakiulit na lang yung tanong, bro, Makisig, kung ano. Ay, tinatanong ko lang, objection lang. Tinatanong ko lang na maliwanag. Sino yung siya nakausap ni Kristo nung tumingala si Jesus sa langit? Ang sabi kasi sa talata, pagtingala ng kanyang mata sa langit, ay sinabi niya, blank. Ano yung nakasulat? Sino yung kausap niya na nakasulat sa John 17 verse 1, Vincent? Yung Ama o yung sarili niya? Categorical yung tanong, Brother Vincent. Sino yung kausap, yung Ama o yung sarili niya? Pili ka lang dalawa, tapos magpaliwanag ka ng 20 seconds. At bakit? Yung Ama. Yung Ama. Dahil God was manifest in the flesh. Siya po ay nagpakatao sa sa dito sa mundo. At sa kanyang body, dyan po nakatira ang
fullness of God. Fullness of God. Next question. Okay, nung nag-fullness of God, yung katawan ni Jesus, Diyos na ba si Jesus? Diyos na ba ni Jesus yung sarili niya? Yes or no? No, dahil wala siyang sinabi, pero mayroon tayong mababasa sa Biblia na siya ay Diyos o nasa kanya yung kompleto na pagka-Diyos. Okay, tanong Mr. Vincent. Kung hindi dinidiyos ni Kristo yung sarili niya, dinidiyos mo ba si Kristo or no? Yes or no? Yes, dahil sa Biblia. Yes, dahil sa Biblia, siya ay Diyos. So, sunod na tanong. So, sa makatwid, si Kristo, ang Diyos niya yung Ama, sabi mo. Hindi niya Diyos yung sarili niya. Ikaw naman, ang Diyos mo, si Jesus. Tama? Tama, di ba? Hindi, wala sinabi dyan. Wala. O, ulitin natin from the top. Tanggap mo ba na may Diyos si Kristo at Ama yon? Tanggap mo? Yes or no? Hindi, dahil isa lang sila. God was manifest in the flesh. Yan po ang answer ko. So, hindi Diyos ni Kristo yung Ama? Yes or no? Para sa'yo? Objection, Mr. Moderator. Yes, bro. Anong objection mo? Wala po kong pinayag na sinabi ni Kristo, Diyos niya yung Ama. Okay, may count. Tsaka, teka lang, since ano naman ito, bro, kapag tapos ka na sa sagot, pwedeng magsalita ka ng next question para at least kasi minsan nakukulang yung 20 seconds mo eh. Mihinto ka na kagad para malinaw. May counter ka, bro, Magisig? I think valid naman yung tanong ko, Mr. Moderator, nasa second presentation na tayo. So, basta based on the topic yung usapan, topic kung sino yung totoong Diyos eh. So, valid po ba yung tanong ko na may Diyos ba si Kristo? Yes, valid yun, valid. Kasi, paliwanag ko, thank you sa mo. So, Brother Vincent, since rebuttal na ito, inilatag o hindi inilatag, kahit ano pwede niyang itanong. Ang gagawin mo lang ay sumagot. Kung categorical, ay sagutin mo ng categorical bago ka magpaliwanag ng 20 seconds. Ayun, kapatid. Mr. Moderator. Uulitin ko yung tanong. Sisimplihan ko lang, Vincent, para si Kristo ba, meron ba siyang dinidiyos na Ama? Yes or no? Kung ano nakalagay sa Biblia. Yes or no? Yes or no? Yes. Yes or no? Pakisagot ng yes or no? Yes. Yes. Sa may Diyos si Kristo, Ama ang tawag niya, tama? Yes. Yes. Ikaw naman, ang Diyos mo si Jesus, tama? Tama, Vincent? Ano yan? Categoric? Yes or no? Diyos mo ba Okay. si Jesus? Yes. Yes or no? Yes, dahil sabi sa John 10:30, ako at Ama ay isa. Kung Diyos ko si Kristo, siya rin ang Ama dahil iisa sila. So, Next yung question. sunod na tanong, Vincent, yung Ama ni Jesus, Diyos mo rin ba yon? Yes or no? Yes, dahil ulitin ko, 1 Gs 30, ako at ang Ama ay isa. Ang Ama at ang Anak ay isa. Yan ang Diyos. So, yung Ama, Diyos mo, yung Anak, Diyos mo. Tama? Hindi, Ilan ngayon yung Diyos mo? isa. Sino sa dalawa? John 10:30. Sino? Ang tanong, ako sino? at Hindi ang talata Ama. yung tanong. Ang tanong, sino? Sino sa dalawa? Yung Ama or yung Anak? Si Jesucristo. Sa makatwid, hindi mo Diyos yung Ama. Tama? Kung mayroon ako mababasa na Hindi, Kristo sagutin mo yung ay tanong. Ama. Huwag ka maghahamon. Sa makatwid, kung Diyos mo si Kristo, hindi mo Diyos yung Ama. Tama? hindi,
Hindi tama. Ayun, inabutan na Dahil ng time. Hello, hello, Please, hello. umamin siya, hindi tama. So, hello, hello. So, inabutan na ng time. Natapos na ang ang course exam. So, ngayon, dako naman tayo kay Brother Mangisig ng negative sa kanyang ikalawang pagtatayo. So, ready ka na, Brother Mangisig? 10 minutes para sa'yo. Okay, maraming salamat sa pakikinig sa Masters Defenders. At sa muli kong pagbaba ng biglaan, no, hindi ito usual. So salamat Mr. Vincent, no. Uulitin ko po, hindi po ako official na debater ng aming samahan. Kung ano man ang masabi kong mali ay taos puso ko itong tatanggapin at hihingi ng public apology. So balikan po natin itong mga nilatag niyan talata. Hindi man mabibilang na 5 hanggang 4 lang Colosas 2:9, Tito 2:13, 1:30 at 1 Timoteo 3:16. Para patunayan niya na sa paksa na tinatayuan niya na ang Kristo or si Jesus ang totoong Diyos. Sa lahat po ng talatang ito, tinanong ko siya kanina, aminado siya, walang nabasa dyan na sinabi ni Jesus, ako ang totoong Diyos. Sagot niya, pahayag lang niya yon. So kapag ka sinabing pahayag lang niya yon, hindi galing sa Biblia. Yung turo na dala ni Pastor Vincent, kumbaga, kuro-kuro lang niya yun. Palapalagay lang ng oneness na yan, yung turo na si Jesus ang totoong Diyos. Tinanong ko siya kanina sa mga talata, napakaliwanag na tanggap po ba yung katotohanan na sinasabi ni Jesus na siya ay tao? Tanggap niya. Tanggap mo rin ba sa 1:20-17 si Kristo may dinidiyos? Nagkawindang-windang po ng pagsagot. Di na malaman kung saan aariba ng sagot. Pero maliwanag ang nakasulat. Merong aking Diyos si Kristo na inyong Diyos din. Sa makatwid, yung dinidiyos, yung kinikilalang Diyos ni Kristo na Ama, yun ang ipinapakilala niya na dapat sa palatayanan na i-Diyos din natin. At sasabihin natin, yun din yung Ama. Kaso magkaiba sila ng Diyos ni Kristo. Tignan natin yung sagot ni Vincent. Tinanong ko siya kung si Jesus ba may dinidiyos. Sagot niya, kahit na medyo matagal siyang sumagot, parang loading ba? Nag-loading yung sagot ba niya? Parang natitigilan na, parang Windows 95 pa yung version ng kanyang PC. Para bang naglo-loading, kinakain pa niya sa bituka niya yung yes or no na isasagot niya kung may Diyos ba si Jesus. So, sagot naman niya meron, yung Ama. Pagdating naman sa kanya, kung sino yung kinikilala niyang Diyos, ang sabi niya, yung si Jesus. Sa makatwid, magkaiba sila ng Diyos ni Kristo. May Diyos si Kristo na Ama, siya naman, may Diyos siya na anak yung Diyos niya. Magkaiba. Ibig sabihin, may problema pagka ganyan. Kasi, ano ko lang, Vincent, no? Para lang sa paksang ito, kailangan yung itinuturo natin, yung pinatutunayan natin, hindi lang batay sa bibig, kailangan nakasulat sa banal na kasulatan. Ang pinatutunayan ko na merong kinikilalang Diyos yung Kristo, yung Ama, nakasulat po ba? 1:17-3, nakasulat. Si Kristo tao, nakasulat po ba? Nakasulat. 1:8-40, si Kristo tao, katotohanan yun. Pagtuturo ba ni Kristo, ituro din ba ng mga apostol? Itinuro po. Ano pagtuturo ng mga apostol? Isa lamang yung Diyos. Sino po yung Diyos na isa lamang? Isang Diyos lamang. Ang Ama. Hindi sinabing ang Anak. Hindi rin sinabing ang Espiritu Santo. Si Kristo, ano po pagtuturo ng mga apostol? Balikan uli natin yung unang Korinto 8:6. Isa lamang Panginoon. Napakaliwanag ng pagtuturo. Bakit hindi alam ni Vincent? Sabi kasi sa 7 doon, gayon man, wala sa lahat ng tao, Vincent, ang kaalamang iyan. Kaya nga, pinapaalam ko sa iyo, Vincent, na ang isang Diyos lamang na dapat mo sampalatayanan na pagtuturo ng mga apostol, hindi si Kristo yun. Hindi yung Holy Spirit yun o kung sino pa. Ang Ama. Ama yan ni Kristo. Hindi yan si Jesus. Maaari, siguro nalilito ka dito sa Colosas 2:9 na may binabanggit na pagka-Diyos.
No? Tandaan mo, yung terminong pagka-Diyos at yung terminong tunay na Diyos, magkaiba po yan. Malaki ang kaibahan ng pagka-Diyos sa tunay na Diyos. Kagaya ng binabanggit mo dito, sapagkat sa Kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Terminong halimbawa, Vincent, ganito pagka sinabi ko bang may pagka-baboy ka na kumain, inuunawa mo ba na sinasabihang kitang baboy ka? Hindi. Pang-uri yun. Inuuri ko yung pagkain mo para kang baboy kumain. May pagkababoy. Halimbawa, pagka magtanggal ka ng damit, may pagkaahas ka pagka nagtatanggal ng damit. Anong ibig sabihin doon? Ibig sabihin, pakalat-kalat dyan lang sa sulok kung saan ka naghubad ng damit. Doon mo lang ilalagay yung damit mo. May pagkaahas pagka nagtatanggal ng damit. Ika nga na matanda. Yan yung pagka. Pero pagka sinabing tunay na Diyos, tonteon or ton monon alitenonteon, hindi na pagka-Diyos yun. Tunay na nakalagay doon. Tunay na Diyos. Kaya yung 2.9 mo, hindi nakalagay na tunay na Diyos. Ngayon, dito naman sa Tito 2.13 mo. Sabi mo sa Tito 2.13, si Kristo yung great God. Okay, granting, si Kristo yung great God. Kaso maliwanag ang pagtuturo ni Kristo Ang Ama ay mas lalong dakila kaysa akin. Sabi diyan sa 1:14-28 sabi dito. Narinig ninyo kung paano sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paparito ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y magagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama. Sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Sino ang mas dakila? Comparative ng Ama at ng Anak? Maliwanag ang pagtuturo ni Kristo. Katotohanan, tinuturo ni Kristo, ang Ama ang mas dakila. Ngayon, kinakapit mo kay Kristo yung Tito 2.13 na si Tito sa Tito 2.13, sinabi ni Pablo na mas dakila si Kristo kasi siya yung sinasabi mo na tawag dito tunay na Diyos or great God. Sorry. Great God. Ang sabi mo dito sa Tito 2.13 na hintayin niya ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagtas na si Jesucristo. Kinakapit mo yung ano yan si Jesus yan kasi malapit yung pangalan, ika nga ng iba, antecedent Kung ano yung malapit sa pangalan, ganun siya. Mali po. Sabi kasi dito sa Tito 1.4, maliwanag pagtuturo ni Pablo kay Tito na aking tunay na anak ayon sa pananampalataya ng lahat, biyaya at kapayapaan nawang mula sa Diyos Ama. Uulitin natin. Sinabi ni Pablo kay Tito, sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na tagapagligtas natin. Sino yung tinutukoy na dakilang Diyos? Nilinaw na ni Apostol Pablo kay Tito. Diyos Ama. Wala na pong pagtatalo yan. Bakit? Great God Ano sabi ni Kristo? Sino yung pinakadakila o mas dakila kaysa sa Kanya? Ang Ama. Kaya tama ang pagtuturo ni Pablo kay Tito. Tama din ang sinabi ni Kristo na mas dakila siya sa Kanyang Ama. Mas dakila yung Ama rather. So balikan natin yung tagapagligtas. May tao daw ba na tagapagligtas? Kung kami lang ang magsasabi, Vincent, maaring hindi mo ko paniwalaan. Pero ito pagtuturo ng mga apostol. Dito sa mga gawa ng mga apostol, 5:31. Ang sabi dito napakaliwanag. Siya'y pinadakila ng Diyos. Sino yung Diyos na yan? Makamalito ka pa kung Ama o Anak. Ang sabi diyan, ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas. Maliwanag. Ginawa. Ang sabi diyan maging prinsipe at tagapagligtas. Kaya nga si Kristo kinikilala po namin sa panahong Kristiyano, siya yung magliligtas or yung binigyan ng karapatan na magligtas. Napakaliwanag ng mga talata ng Biblia. Dito naman sa 1:30, tinanong natin siya kanina, nagkawindang-windang po ng sagot. Ano sa Greek word yung ginamit na isa? Di po niya malaman. Nag-object pa, kahaba-haba. Ang ginamit sa terminong John 10:30 na 1 ay hen.
neuter form. Ngayon, kung titignan natin yung paliwanag ng Pentecostal, no? Paliwanag po ng mga Pentecostal dito sa 1 Gs 30. I think wala na yata akong time. 20 seconds. Siguro mamaya na lang, babalikan ko na lang yan. Salamat na lang sa pakikinig. Sana patuloy kayong mag-subscribe, mag-like sa Masters Defender. And have a good day. Ayun. Thank you, brother Makisig. May natira ka pa sa yan. Yan. So, dako naman tayo sa sa cross-examination. Ready ka na, brother Vincent? Bro Vincent, nakamute ka yata. Hello, bro Okay, Vincent. magandang gabi sa ating lahat. Okay. At lalong-lalo Okay, sa magsisimula na pag nagsalita ka na. gabi. Oh, hello. Okay, sige bro. Pwede ka na magtanong. Magsisimula Okay. tayo pag nagsalita ka na. Ito po yung tanong ko. Wala bang itinuro ang mga apostol na si Kristo ay Diyos? Sa kalakayan, wala. Next question, please. Next question. Ang Tito 2:13, naniniwala ka ba sa talatang yan? Yes, pero hindi tinutukoy na dakilang great God si Jesus dyan. Manapa, Tito 1:4. Diyos Ama! Next question, please. Next question, please. Next question. Bro Kayo Vincent. bang mga ANC ng 1914 ay naniniwala? Next question. Kayo bang mga INC ng 1914 ay naniniwala sa lahat ng teaching ng mga apostoles? Categorical question, yes or no? We have a problem, Mr. Moderator. Binabanggit niya yung INC 19. Pasulo lang. Naka-post yung INC time. lang, Vincent? Naka-post. So yun, bro Vincent. So since kayong dalawa lang naman ang nag-uusap, kanina itinago mo rin naman yung pangalan mo dun sa di ba? Sabi mo wag hindi mo dadalhin yung So iwasan na lang natin magsalita ng So kung gusto mo pumayag din naman si Bro Makisig na INC lang. Binanggit So pakiulit na lang yung tanong, bro. Binanggit niya rin yung Pentecostal. Oo. Kaya Okay, sige. Na lang. Next question na lang, kapatid. Para maano tayo. Ikaw ba ay Sige, bro, next naniniwala question. sa lahat? Ikaw ba ay naniniwala sa lahat ng turo ng mga apostoles? Categorical question, yes or no? Yes, naniniwala kami sa lahat ng turo ng mga apostol. At walang itinuro, tinitiyak ko, walang itinuro na si Jesucristo ang tunay na Diyos. Wala nun. Question, please. Totoo ba ang Pilipos 2:6 na nagsasabi na siya bagamat nasa anyong Diyos ay hindi niya naring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos? Totoo yun nakasulat, pero mali yung unawa. Ang ipinapaunawa ni Apostol Pablo dyan, P 2:5, Kristo Patyano. Next question. So, totoo ba ang Pilipos 2:6? I think sinagot ko na. Next question ka na lang. Totoo ba ang Pilipos 2:6 na siya ay bagamat sa anyong Diyos at hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos? Sinagot ko na yan, Vincent. Next question na lang. Okay. Next question. Para sa iyo, tutol ka rin sa Tito 2:13 na hindi sabi mo na hindi Diyos si Kristo. Tanong. Bagaman meron tayo. Tanong. Tanong. Okay. Sang-ayon ka ba na ang Jesus ay tao lamang? Ang tinitindigan ko sa iyo, Vincent, tao si Kristo, hindi lamang. May malaking lamang sa tao. Next question, please. Okay, next question. Para sa iyo, hindi Diyos si Jesus. Yes, definitely. Tao si Kristo. Lamang, ito yung lamang. Lamang,
nakahihigit si Kristo sa lahat ng tao, kaya ayaw ko yung termino mong tao lamang. Parang nilalamang-lamang mo lang ang Panginoong Hesus Kristo. Next question, please. So, kung tao si Jesus, hindi ba siya kung tao si Jesus, hindi siya makapagligtas sa atin? Maling unawa yan, Vincent. No? It doesn't matter kung tao ka, basta hinirang ka ng Diyos, sinugo ka ng Diyos sa karapatang iyan, regardless ikaw ay tao, kahit na maliit ka man, malaki ka man, may ngipin o wala, sinugo ka niyan, binigyan kang karapatan. Wala kang magagawa doon. Next question, please. Tanong bro. So, question. So kung ikaw ay hinirang, kapatid ng makisig na makapagligtas, pwede pala yon. Yes, kung ako yung hinirang na tagapagligtas. Kaso hindi ako . Ang Kristong ang hinirang. Batay sa Gawa 5:31, ginawa ng pagligtas. At yan ang nakasulat. Kung ayaw mo yung nakasulat, tanggalin mo na lang. Next question, please. So, kung tao si Jesus, hindi siya makapagligtas. Mali nga ang unawa yun. Mali ang unawa. Hindi ko mo tao, hindi na magliligtas. Kagaya sa panahon ni Noe. Hindi ba nailigtas ni Noe yung 8 tao kasama siya? Rhetorical question yun. Okay, next. Next question, please. Question. Ilagang Sa panahong Kristiyano, ang ginawang tagapagligtas, isa, si Kristo. Next question, please. So, kung si Kristo ang tagapagligtas, maling conclusion. Hindi ko mo may karapatan na magligtas, Diyos na yung ligtas. Hindi siya yung Diyos na gumawa sa kanya na magligtas. Next question, please. So, para sa iyo, hindi Diyos si Kristo pero tagapagligtas. Yung amahan ba ay tagapagligtas rin? Yung ama, tagapagligtas. Walang pagtatalo doon. Katutubo niya yun. Kaso nga lang, yung pagiging manunubos at tagapagligtas ng ama, ibinigay sa anak. Gawa 5:31. Basahin mo muna yung talata para hindi ka mapatente dyan sa tagapagligtas na yan. Next question, please. Next question. Next question. Sabi mo, ang ay tagapagligtas rin at si Jesu Kristo ay tagapagligtas rin. So, dalawa ang tagapagligtas. Yes or no? Categorical question. Mali nga yung unawa mo, Vincent, paulit-ulit. Ang ginawa nga na tagapagligtas ng Diyos na tagapagligtas, si Kristo. Paulit-ulit tayo, moderator, sa tagapagligtas. Hindi ko nasasagutin yung susunod na tanong dyan. Okay, meron pang 34 seconds. Tanong. Next question. Okay. Ulitin ko yung tanong. Uulitin ko yung sagot. Hindi. Asan yung sagot? Hindi ko. Sige, sagot. Magbasa ka, Gawa 5:31. Buklat mo yung Biblia mo, basahin mo. Ginawa na tagapagligtas si Kristo. Ng Diyos, ng Diyos. Next question, please. Objection, Mr. Moderator. Oh, time's up. Sayang, hindi na umabot, bro. Time's up na. Hello, ika. Inabutan na kayo. Categorical question. Kanina sinagot niyo yun na sabi niya, na mali. Yan, tama o mali. Yes or no. Kasi pareho lang naman siya. Sinagot siya kanina, kapatid. So yun, since na tayo, conclusion na tayo, ikaw yung nauna kanina, bro Vincent. So ang mauuna naman ngayon si Brother Makisig. Yan. Ready ka na, bro Makisig? Bigyan niyo lang akong 30 seconds. Wait lang. May iinom lang akong tubig. Sige, 5 minutes, no? Conclusion. Sige. So, habang hinihintay natin si Brother Makisig, batiin muna natin yung ating 13 participant dito po sa ating room. Ayan, ng ating room ng Masters Defender. Naka-live po tayo sa ating YouTube channel. Ayan. So, sa pangunguna po ni Brother John G. Ayan, ng MCGI. Ayan. So,
So, maraming salamat po sa masugid at matyagang pakikinig ng pag-uusap ng ating dalawang magkatunggali. So, yun, ready ka na bro Mangisig? Ay, uminom pa yata siya. At mukhang natuyuan Okay, ng ano. maraming salamat. Ulitin lang natin. Okay, sige, bigyan natin. Ako, 5 Bro Mangisig. O yan, 5 minuto. 5 minuto Magmula ba? yung time. Yes bro. Isimula yung time pag nagsalita ka na. So, salamat no sa pakikinig. Pack up conclusion lang tayo sa batay sa napakinggan natin. Uulitin ko lang at babasahin ko lang itong napaka-importante kasi nitong binanggit kong unang talata kanina, yung Galatia. Dito sa Galatia 1:9. Ganito yung sinasabi. Gaya ng nasabi na namin noon una pa. Sabihin ko ulit ngayon, kung ang sino man ay nangangaral ng salungat sa ebanghelyo na inyong natanggap, sumpain nawa siya ng Diyos. Ayaw ko masumpa si Vincent, no? Sapagkat maliwanag, no? Kung titignan natin, nagkawindang-windang ng sagot si Vincent nung patungkol na sa Diyos. Kung sino yung Diyos ni Kristo, sino yung Diyos niya, at wala na rin siya nabasa na ang totoong Diyos, si Jesus. Wala. Kaya nga, ang sabi sa Galatia 1:9, ayaw kong masumpa si Vincent. Sabi kasi dyan, sumpain nawa siya ng Diyos. Sino yung siya na binabanggit? Yung sabi dyan, sino man na nangangaral ng salungat sa ebanghelyo. So, Vincent, pinapaunawa ko lang sa iyo na baka masumpa ka ng Diyos sa ginagawa mo. Ayaw naman natin. Sapagkat dito rin sa 2 Tesalonica, ganito rin ang binabanggit ng mga sinumpa sa ebanghelyo na yan. Dito sa 2 Tesalonica 1:8, talatang 9 pa, na magsisihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Ano ang sasapitin ng mga hindi kumikilala sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo? Kagaya ng tinuro niya. Ang sabi diyan, tatanggap ng kaparusahang walang hanggan, kamatayan, kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon, mula sa kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan. So ayaw naming masumpa ka, Vincent, at sa mga kasama niya diyan sa kanyang kinaaaniban, ayaw po namin kayong masumpa ng Diyos. Ayaw din namin mapahamak ang inyong kaluluwa. Kaya hinihikayat namin kayo, dito kayo sa tunay na aral. Ano yung tunay na aral? Ang ipinangaral ni Kristo. Ano ang pangangaral ni Kristo? John 17:3, sinabi ko na kanina, yung ikaw or yung Ama, kikilalanin mo na tunay na Diyos. Pagka walang sinabi ni Kristo, kilalanin mo akong tunay na Diyos. Huwag kang maniniwala. Masusumpa yung mga nangangaral ng ebanghelyo na yan. Masusumpa. Parusang walang hanggan ang sasapitin ng mga ganyan. Kaya mga kaibigan na narito ngayon, mga kapatid, at yung mga iba pang mga 100,000 viewers, listeners natin ngayon sa Masters Defender, na tayo, open-minded po tayo, hindi sa business-minded lang. Open-minded. Buksan natin yung isipan natin, talimahin nating mabuti, suriin nating mabuti. Kung yun dala ba nating relihiyon ngayon o yung pananampalataya ba natin, nakasalig ba sa banal na kasulatan? Yung mga tinuturo ng mga pastor natin. Nakakahiya, pastor pa naman yung iba. Nagpapakilalang pastor. Pagka tinanong mo, nakasulat ba sa Biblia yung sinabi niya? Aminado siya. Wala. Pahayag ko lang. So, maliwanag, napatunayan ko po dito sa debating ito. Napatunayan ko na hindi niya natindigan na totoong Diyos si Hesukristo. Kasi, bakit? Kasi aminado siya. Inamin niya, galing lang sa bibig niya o pahayag niya. Hindi niya nabasa sa banal na kasulatan. Tayo ba, napatunayan po natin ang ating tindig? Napatunayan ko po. Paano natin napatunayan? Tinanong natin ang Biblia. Sino yung tunay na Diyos? Yung Ama. Si Kristo ba tunay na Diyos? Hindi po. Bakit hindi? Kasi siya ay tao. No? Ano pa? Siya ay Panginoon. Isa lamang Panginoon, sabi ni Apostol Pablo. Kaya, Vincent, sana magsuri ka sa loob ng relihiyon namin. No? Suriin mo lang. Maging open, maging neutral lang tayo. Tignan natin kung alin yung nakasulat sa Biblia, alin yung hindi. Sana sa mga susunod na pagkakataon,
Wag mo na akong bibiglain ng ganito na nakakahiya lang Pastor Vincent. Pasensya na kung nasaktan kita ng tunay na aral. At sa mga nakikinig, maraming salamat po at ang inyong lingkod muli, ang makisig na mambubuko ng aral. Maraming salamat. Ayun. Meron, ayan, natapos na. Ayan, time's up. Ayan, thank you Brother Makisig sa iyong conclusion na 5 minuto. Ayan, ibigay naman natin po para sa panig ni Brother Vincent. Ready ka na Bro Vincent? 5 minuto para sa iyo. Sa iyong conclusion. Okay, magandang gabi sa ating lahat. At Okay. kahit Start sa na. ating si Brother Makisig, hindi niya, sabi ko kanina na si Kristo ay Diyos, sabi niya naman ay yes, si Kristo ay mangliligtas. Sabi niya naman yes. At yung amahan ay tagapagligtas rin. So dalawa ng tagapagligtas. So sa Tito 2:13, isa lang ang magliligtas, si Yesu Kristo. We're waiting for the blessed hope. Na si Yesu Kristo ang tagapagligtas. Sabi ko naman kanina na si Yesu Kristo ba ay tagapagligtas? Oo, tagapagligtas. Ang Ama ba ay tagapagligtas? So kung sabi niya yes, so dalawa ang tagapagligtas. So saan ba tayo maniniwala? Sa katuruan ni Brother Makisig o sa katuruan ng Biblia? Dahil kung ang tao po ay hindi maniniwala sa Biblia, huwag na lang kayong magbasa ng Biblia. Dahil hindi kayo naniniwala na si Yesu Kristo Diyos. Kahit na nga sa Tito 2:13, sabi niya, hindi daw Diyos si Yesu Kristo, hindi daw great God. Pero sino sinabi? Nagbabasa ka ba, kapatid? Nagbabasa ka ba o hindi? Kahit na nga ang grade 1, nakakaintindi dito sa pahayag ng Tito 2:13 na siya ang malaking Diyos. So kung meron pang mas malaki, so dalawa ang Diyos na pinapanaligan. Dahil malinaw mga kapatid ng Tito 2:13, sabi po dito na hintay yaong mapalad na pag-asa at ang pagpakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Dakilang Diyos at tagapagligtas. Sino? Na si Hesus Kristo. Anong gagawin natin diyan? Alangan naman baguhin natin yan si Kristo hindi Diyos. Dahil dito mababasa natin na dakilang Diyos at tagapagligtas. Dakilang Diyos na tagapagligtas. Kung sa English pa, kung ating mababasa, looking for that blessed hope, that the glorious appearing of the great God and Savior. Saan ang nakaroon diyan? Great God and Savior. Sino? Jesus Christ. So, sabi niya, sumpain daw. Kapag ang tao ay nagtuturo na wala sa Biblia. Itong Tito 2:13, ito ba ay wala sa Biblia? Ang Tito 2:13 nandito sa Biblia. Sabi ko naman kanina, ang tanong ko naman kanina, ikaw ba ay naniniwala sa teaching ng mga apostol? So, sabi niya, oo. So, itong Tito 2:13, ito po ang teaching ng mga apostol. Na sinabi na great God and Savior, Jesus Christ. Dahil dito po sa katunggali ko, sabi niya ay tao, si Kristo at hindi Diyos. Pero meron tayong mababasa sa Biblia at mapapatunayan talaga natin na ang Panginoon, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the sin of angels, preached into the Gentiles, believe on in the world, receive up into glory. So God was manifest in the flesh. Kahit na nga yung mga true Sabbath keeper, gusto nilang patayin si Kristo dahil inangkin ni Kristo na siya ang Ama at siya ang
tagapagligtas. Sabi nga niya, I am the way, the truth, and the life. Oo, walang makakapunta sa Ama kung hindi kayo pupunta sa Panginoon. So, dito po malalaman natin na ang Diyos po ay nagpakatao. Hindi po siya tao lang. Hindi po siya tao. O tao lang, kundi ang kanyang pagkatao dahil sa Colossus chapter 2 verse 9, dito po natin nababasa na klarong-klaro, for in Him 15 seconds. dwelleth in the fullness. Okay. Diyan po, fullness of Godhead. Hindi one half, hindi one fourth, kundi fullness. So maraming salamat sa ating lahat kahit Time's up. sa Time's ating up, bro. Okay, time's up. So, ayun. Natapos na ang pagtutunggali ng ating magkaibigang nag-uusap sa gabi nito. Ayan. So, siguro, bago natin tuloy ang tapusin ito, pabatiin natin yung dalawang panig para at least pwede ba naman natin i-open yung usapan na pagkatapos nito. Sige, pagbati at pasasalamat sa inyong dalawa. Sinong gustong mauna sa inyo? Magano na lang. Volunteer. Okay, kung nagkakahiyaan, sige, unahan mo na, bro Vincent, since ikaw yung huli nagsalita. Pagbati na lang. Kapatid na makisig. Profile ni kapatid na makisig dito. Mr. Moderator. Nasa sasakyan. Yun yung nagda-drive siya yan. Nasaan dito? Titingnan ko muna po Sige, bati lang naman, bro. Kapatid na bati ka, bro, at maraming salamat sa maraming salamat sa pagbigay mo ng oras at kahit na tayo hindi pareha ng pananampalataya at dapat nating sa lahat ng oras pahariin natin yung pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin dahil yan po ang kautusan ng Panginoon na mahalin natin ang bawat isa, mga kapatid. So kahit kung ano man ang mga salita na ating at ng ating talakay ay ito po ay nagbibigay lang sa atin ng kaalaman at sa ating doktrina. Pasensya na po mga kapatid kasi nagpa-practice pa lang po ako magtagalog, but next time I will do my best, mga kapatid, na matuto na ako magtagalog kasi Bisaya po ako, taga Bohol po ako. Opo. So, yan lang po ang sabi ko. Maraming salamat sa oras sa pakig-debate at sa ating lahat dito sa Master Defender. Ako po ay nagpapasalamat kasi nandito tayong lahat dahil ang ating Panginoon ay at dito po talaga ako sumusumay buhay dito talaga ako sa lahat ng Master Defender.